Hello mga kareal, malapit na pong gumabi, medyo madilim na sa labas. May humabol pa dito na isang Despan, standard ang brand. I-overtime natin po ito ngayon, hindi po muna tayo mamamasada. So ang sabi po ng may-ari dito ay ito daw po ay hindi gumagana, naugong lang. Subukan po natin isaksak sa outlet. Ayan, nakasaksak na. Pindutin po natin yung number 1. May nararamdaman po akong vibration. Number 2, ganun din. Number 3, ganun din. Naririnig nyo yung ugong nya. Ayan, meron pong ugong. Ayan, meron. Ayan, oh. Yun, narinig nyo. May ugong po at saka may nararamdaman akong vibration dito sa kanyang body. Tama po yung sinabi ng may-ari na ito ay hindi gumagana at naugong lang. Okay, subukan ulit natin. Pindutin ang number 3. Ayun, merong ugong. Baklasin po muna natin ito. Bago natin baklasin ito, maraming salamat po muli sa aking mga subscribers dyan na laging nakasuporta at nanonood ng aking mga ginagawang video tungkol sa pagre-repair ng electric pan at iba pang appliances. So limitado lang po ang aking ginagawa. Hindi lahat ng appliances ay aking ginagawa dahil marami po akong pinagkakaabalahan. So bunutin po muna natin ito para safe. Sa mga ngayon pa lang po nakapanood ng aking video, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe ang munting channel kong ito dahil ito po ang aking munting channel. Real life, Big S, real vlog. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay, yun po ang aking munting channel. Patuloy po tayo sa ating ginagawa. Baklasin po natin ito. Pihitin po natin yung ilisi. Pag ito po ay matigas pihitin, may problema po ang shafting at bushing. Subukan po natin. Okay, maluwag naman. Ibig sabihin yung ganyan, freewheeling po yan. Good condition po pagka ganyan ang ikot niyan. Subukan po natin na alugin. Tulak, kabig. Okay. Meron po siyang clearance. Okay po yung ganyan. Subukan po nating itaas, ibaba, kaliwa, kanan. Kung mayroong alog. Pagka mayroong alog, may problema po sa bushing at shafting. Taas, baba. Ayun, may kalog. Kaliwa, kanan, may alog. Maluwag po yung shafting bushing. Tanggalin itong ilisi. Alugin ulit natin itong shafting. Pakiramdaman natin. Ayan, may alog po siya. Kaliwa, kanan, taas, baba. May alog po ito. Talagang hindi po iikot ang ilisi nito. Tandaan nyo po, kung sakaling ganito ang sitwasyon ng inyong electric pan, maluwag yung shafting bushing or may alog yung shafting bushing, automatic po na hindi niya kayang paikutin ang ilisi. Bushing shafting ito, papalitan po natin ito ng bushing at saka shafting. Baklasin po natin ito. Tandaan po ninyo na pagka maluwag ang shafting at bushing, automatic po yan na hindi iikot ang ilisi dahil nadidisalign po yung position or alignment ng shafting. Posible na sumayad ang rotor sa stator core kaya hindi iikot ang ilisi. Mamamagnetize po yung rotor at saka stator core, hindi mapapaikot ang shafting, ganun na rin ang ilisi. Okay, ayan po yung motor ng Despan na ito. Mapapansin po natin na nagpalit na po ito ng kapasitor dahil merong bagong duktungan. Tanggalin lang po natin yung swing arm. Puro alikabok. Medyo madilim na po. Tanggalin din po natin dito sa neck. Ayan, natanggal na. Pagpagan po muna at sobrang daming alikabok. Yan. Ngayon, tatanggalin po natin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto para makuha natin yung shafting.
Biakin lang po natin ito. Gamitan natin ng flat screw driver. Ayan. Tanggalin po muna natin itong pin. Okay, bunutin po natin itong rotor. Ayan, mapapansin niyo mga kareal, ito yung shafting. Natuyuan po siya at gas-gas na po yung shafting sa gawing likuran. At may bahagyang gas-gas din po sa bandang unahan. So ang gagawin po natin dito ay papalitan po natin ito ng shafting. Dahil ito po ay alog na, dahil medyo deform na dito, may uka na. Palitan po natin ito ng shafting at saka bushing. Tanggalin po muna natin itong gearbox. Pasensya na po kayo at medyo madilim. Paalalim na ang gabi. Okay, natanggal na po yung gearbox. Tanggalin lang po natin dito para mapalitan natin ito ng bushing. Ayan. Para mahugot natin yung stator. Ayan, ganito. Para malinis na rin pagpagan lang. So ang gagawin po natin dito mga kareal ay tatanggalin lang po natin yung bushing doon at itong bushing dito sa gawing unahan. Sabay na po nating papalitan yan, dalawang bushing at shafting. Lagyan ng basahan dito para hindi magasgasan yung windings. Patong lang ng ganyan sa basahan. Mga kareal, ang pagpapalit po ng bushing at saka shafting ay hindi ko na ipapakita sa video ito dahil may video na po ako tungkol sa pagpalit ng bushing at saka shafting. I-click nyo na lang po doon sa description box sa baba at doon nyo mapapanood yung mga video tungkol sa pagpalit ng shafting at saka bushing. Habang pinapalitan ko po ang mga ito, paki-like and subscribe naman po kung bago lang kayo sa channel kong ito dahil ito po ang aking munting channel. The real life Dick S. Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay, yun po ang aking munting channel. Ito po yung natanggal natin na dalawang bushing at shafting. Naikabit na po natin yung bushing dito sa gawing likuran at yung isang bushing dito sa bandang unahan ng housing. Ang shafting naman po ay napalitan na rin natin. Ito po yung luma at ito po yung bago. Nakakabit na po yung spacer at saka blower nya. Ayan. Itabi muna itong lumang shafting bushing. Ibalik lang po natin itong stator dito sa back housing at itong gearbox ay naibalik na rin natin dito sa dati niyang pwesto. Subukan natin na sukatin itong shafting bushing kasama yung rotor dito sa kanyang stator. Pagka ganyan, kailangan ay naka-align po dito sa stator core yung rotor niya. Yung kanto ng stator core at saka kanto ng rotor, ito po, yan yung guhit na yan, kailangan po ay magkatapat yan doon. Ganyan. Kung tapat na, sukatin naman po itong front housing. Sa ganyang sitwasyon ay hindi na natin makikita yung ilalim. Kaya ang gagawin natin, para malaman kung naka-align na siya, hilahin lang po tapos itulak. Hila, tulak, hila, tulak. Dapat ay may clearance po na manipis lang. Katulad yan, may clearance po siya pagka hinila, tulak na ganyan. Pagka inalog po natin siya, tinaas, binaba, walang alog. Tapos kaliwa kanan, walang alog. Pagka ganun po ay good na po yan. Kung may alog, i-reset lang po ulit natin ito para maging align ang shafting at bushing. Sa pagkakataong ito ay naka-align na po ito. Maganda na po ang kondisyon nito. Kaya ang gagawin po natin ay tanggalin ulit at ngayon po tayo maglalagay ng langis. Patakan lang po ng langis doon sa bushing, gawing likuran para maging madulas. Tapos ilagay na natin itong rotor. Ayan. Tapos itong front housing, lagyan rin po yung bushing niya dito ng langis.
Ayan. Ibalik sa dating pwesto. Ilagay na po yung 4 na tornilyo sa bawat kanto at higpitan. Tapatan lang po ang paglagay para sabay ang paghigpit. Dito yung isa. Tapos dito yung isa sa katapat. Okay, mahigpit na po yung 4 na tornilyo. Ido-double check lang po natin ito. Pihitin natin yung shafting kung malambot siyang pihitin. Kung matigas, i-reset. Kung malambot, good na yan. So ganyan, medyo matigas, i-reset lang po natin yan. Pupukpukin lang po natin dito ng martilyo o kaya ay slice dito sa dalawang kanto na ito. Tigta 3 palo. Bahagya lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Malambot na po siyang pihitin. Pre-wheeling na po yan. Ngayon ay ibalik na po natin yung kanyang capacitor sa dati niyang pwesto. Okay. Babalik na natin itong motor sa dati niyang pwesto. Ayan. I-lock natin dito sa screw para hindi siya mabunot. Balik po yung swing arm. Okay. Ngayon po ay naibalik na ang lahat ng parts sa motor. Ngayon po ay pwede na natin siyang testingin, pero bago natin testingin ay lagay po muna natin yung pin dito sa shafting. Ayan. Lagyan po muna natin ng LSC. Okay. Ngayon po ay pwede na nating isaksak ito sa outlet. Okay. Subukan po nating pindutin sa number 1. Okay, ayan. Napakalakas. Napakalakas po mga kariyan. Number 1 pa lang. Ilagay natin sa number 2. Ayan. Sobrang lakas po pala nito. Standard po ang tatak nito. Dustpan. Number 3. Ayan, nagsuswing. Sobrang lakas po. Kahit number 1 pa lang, ibalik natin sa number 1. Ayan, sobrang lakas po mga kariyan. Ang sakit niya ay naugong lang. Ang naging dahilan po ay maluwag lamang po yung shafting at saka bushing. May alog siya, hindi siya makaikot. Kung sakali po na ganito rin ang error ng electric pan nyo, naugong lang, posible pong dahilan din ay ang maluwag or maalog na bushing at saka shafting. Sa video pong ito, sana ay nakatulong po ito, nakapagbigay ng idea. Maraming salamat po ulit sa inyong abala. Dick is Real Vlog. Pagpalain po tayo ng Panginoon.